Good morning po muli sa ating mga kapatiran dito na mga minamahal ng ating Panginoong Diyos sa lugar ng Cardona Public Market. Kami po ay narito upang ipahayag sa inyo ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos nang ito ay libre at hindi po kami nanghihingi ng anumang donasyon sapagkat ang kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan ay libre ito, lalo na sa lahat na nakikinig ng kanyang banal na salita. Sapagkat ito ang panahon ngayon mga kapatid na dapat ay manumbalik na tayo kay Lord Jesus Christ. Lalo na marami nang nangyayari ngayon ng mga sakuna, ng mga paglindol, pagbaha, pagkaroon ng gera sa iba't ibang lugar, at pagkaroon ng pagkawasak ng mga building na dahil sa katigasan ng mga ulo natin na ayaw tayo na magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Kaya lagi nating pakatandaan mga kapatid ng Panginoong Diyos. Mula pa noon, sinabi niya sa Mateo chapter 4, verse 17. Mula pa noon ay nangaral na ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Jesus Christ. Itinuturo na niyang magsisi na tayo at talikuran ang ating mga masasamang gawa sapagkat malapit na ang kanyang pagdating dito sa mundong ito. Kaya kung hindi natin nais na maranasan natin ang pagpaparusa ng ating Panginoong Diyos, suriin natin ang ating mga buhay. Kung tayo ba'y hindi nakalabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang nais ng ating Panginoong Diyos ay sambahin lamang natin siya sa banal na Espiritu at katotohanan. Manumbalik na tayo kay Lord Jesus Christ, mga kapatid. Iwasan na natin ang pagtanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Hayaan natin na umiral ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat sinabi niya dito sa Pahayag chapter 2 verse 29, makinig ang lahat ng may pandinig kung nagnanais kang maligtas sa ating Panginoong Diyos dito sa mundong ito. Makinig tayo at isabuhay natin ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating alalahanin mga kapatid, sinabi dito sa Roma chapter 10 verse 17, na ang ating mga pananampalataya o pagtitiwala o pananalig natin kay Yeshua Mashiach Jesus Christ ay bunga ito ng pagkikinig. At ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Lord Jesus Christ. Kung tatanggapin natin to ng buong puso natin, ang salita niya at isabuhay natin ito, tayo ay lubos na nanampalataya sa ating Panginoong Diyos at magtiwala sa kanyang kapangyarihan na hindi niya tayo pababayaan dito sa mundong ito. Kahit man dumating pa ang sakuna, kahit pa magkakaroon man tayo ng pagsubok sa ating buhay, tayo ay patuloy na ililigtas ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, narito kami upang ipahayag sa inyo upang marinig pa ninyo ang lahat at magkaroon kayo ng pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Napakabuti ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Jesus Christ sapagkat hindi siya nagkulang upang magpadala ng kanyang mga sugo upang maipahayag ang kanyang banal na salita at maunawaan ng bawat isa at maisabuhay ito upang mabigyan pa tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos ng buong puso natin na karapat-dapat siyang sambahin sa banal na Espiritu at katotohanan. Alisin na natin sa ating buhay ang pagmamahal natin sa sanlibutang ito. Dahil ito, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay panandalian lamang. Ngunit ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay nasa kanyang kaharian. Kaya nga, nawa, isabuhay natin ang bawat salita ni Lord Jesus Christ. Gamitin na natin ang mga makalangit na mga gawain
upang tayo ay magiging karapat-dapat na tawagin niyang mga anak at pinili. Sabi nga niya dito sa Awit 119, verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Kaya pag isinabuhay natin ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos, makakaasa ka, kapatid. Napapatnubayan ka ni Lord Jesus Christ at hindi ka niya hayaan na mapahamak ka sa kamay ng kaaway. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya sa panahon na tayo ay maliligaw dito sa mundong ito, asahan natin ang bawat salita ng Diyos ang siyang magliliwanag sa ating buhay upang tayo ay maligtas dito sa mundong ito. Tandaan natin mga kapatid na malinaw na sinabi sa 2 Corinto chapter 5 verse 10 na lahat tayo ay haharap sa kanyang hukuman at ipagsusulit natin ang lahat ng mga liko nating gawa dito sa mundong ito. Wala pong exempted pagdating ng takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pag-asa. Binigyan na tayo niya ng pagkakataon upang mamili tayo buhay o kamatayan. Ngunit kung magpapatuloy tayo na pipiliin natin ang kamatayan, tayo po'y malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Ngunit hindi ito ang nais ni Lord Jesus Christ na mangyari sa ating buhay. Ang nais niya ay makamtan natin ang kanyang mga pangako na maranasan natin ang kapahingahan na kanyang inihanda sa kanyang kaharian. Maranasan niya na makapiling natin siya at makasalo sa piging na kanyang inihanda. Kaya nga tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos na manumbalik na sa Kanya at talikuran na natin ang anumang mga gawa natin na mga kasalanan dito sa mundong ito. Sabi niya nga sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga mga kapatid, magsisi na kayo at manumbalik sa ating Panginoong Diyos upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Ito ang unang hakbang na dapat nating gagawin sa pagbabago ng ating mga buhay. Magsisi tayo, manumbalik tayo kay Lord Jesus Christ upang patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Kung nais natin na makamtan ang kanyang pangako, buhay na walang hanggan, kung inaakala natin mga kapatid, pag tayo'y namatay na dito sa mundong ito, ay makakarating tayo agad sa kanyang kaharian. Hindi po mga kapatid, dahil meron pa po tayong pangalawang kamatayan. At yon, ang impyerno. Pero hindi iyon ang nais ng Panginoong Diyos na pagdating ng takdang panahon na ang ating mga kaluluwa ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Dahil malinaw po na sinabi doon sa kanyang salita na magniningas ang ating mga ngipin dahil sa hirap na dadanasin ng mga malalaglag sa impyerno. Ngunit kung nais nating sumunod kay Lord Jesus Christ, mararanasan natin ang kapahingahan, kapayapaan, kaligayahan na walang humpay. At higit sa lahat, mararanasan natin ang tunay na pag-ibig ni Lord Jesus Christ. Kaya wag na tayong matakot na lumapit sa ating Panginoong Diyos at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Karapat-dapat na may pagmalaki natin ang salita ni Lord Jesus Christ dahil ito ang nagbibigay saysay at direksyon sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, sinabi nga ng Isaiah chapter 55 verse 7, talikuran na ng masama ang kanyang lakad. Kung tayo ay nagpapatuloy sa ating mga bisyo, sa ating paggawa ng walang kabuluhan dito sa mundong ito, talikuran na natin to kung alam mo na ngayon na ito ay magpapahamak sa ating mga kaluluwa. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip
manumbalik siya sa ating Panginoong Diyos at kaawaan pa siya. Hallelujah. Dahil ang totoong pagsisisi, mga kapatid, ay may kasamang pagbabago ng ating mga pag-iisip at pag-uugali. Kung nagnanais tayo na maligtas dito sa mundong ito. Kung lalapit tayo sa ating Panginoong Diyos ng may bukas na puso at walang halong pagpapakunwari, siya'y hindi magalit kundi maawa at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, sambahin natin si Lord Jesus Christ sa banal na Espiritu at katotohanan upang patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kahit gaano pa kalaki ang ating mga kasalanang nagawa dito sa mundong ito, kung lalapit tayo sa Kanya at magsisi, nakakatiyak tayo, mga kapatid, na tayo ay tatanggapin muli ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, magpasalamat tayong lubos sa ating Panginoong Diyos sapagkat matuwid siyang nagtuturo sa atin sa tamang daan upang maligtas tayo dito sa mundong ito. Kaya sabi nga ng 1 chapter 1, verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan kay Lord Jesus Christ at magpakumbaba sa Kanya, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung taos puso tayo na magsisi, patatawarin niya tayo. Hindi dahil na perfect tayo sa ating mga pamumuhay dito sa mundong ito, kundi dahil mabuti at tapat ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga niya sa 1 chapter 1, verse 9, napakasarap pakinggan, mga kapatid, kung tayo magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos at lumapit sa Kanya. Dahil sinabi niya dito, na patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Kaya nga, tayo'y lumapit sa Kanya at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil sabi nga ng awit 145, verse 8 to 9, si Yahweh ay isang mapagmahal na Diyos at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay namamalagi. Hallelujah! Kaya nga, mga kapatid, kung nais mong mararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, manumbalik na tayo sa Kanya at pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Siya ay tunay na mahabagin at mapagmahal. Kaya nga, sa lahat ng nakakarinig ngayon, mapalad ang nakikinig ng kanyang banal na salita sapagkat mabibigyan ka ng pagkakataon na makapiling ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi niya dito sa Tobit chapter 4 verse 5, huwag mong kalilimutan ang ating Panginoon kung kahit na busy man tayo sa ating mga gawain, sa mga pagninegosyo, sa pagmamaniho, sa pamamalingki, o ano man ang mga ginagawa natin, sa lahat ng mga nag-aaral ngayon, huwag nating kalimutan ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Habang ikaw ay nabubuhay pa, sumunod ka sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at nakakatiyak kang maliligtas sa kamay ng kaaway. At iwasan mong magkasala sa iyong buong buhay. Gawin mo ang mabuti at iwasan ang landas
ng mga makasalanan. Yan ang pangako ng ating Panginoong Diyos, buhay na walang hanggan sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya, ay hindi makakaranas ng anumang kahirapan dito sa mundo, kundi pagpapalain niya tayo. Pakatandaan natin mga kapatid, na sinabi ni Lord Jesus Christ sa Mateo chapter 4 verse 4, na hindi lang tayo nangangailangan ng pagkain para sa ating mga katawang panglupa, ngunit higit na kailangan natin ang salita niya upang ang ating mga kaluluwa ay patuloy na magsigasig, na makikinig sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, lubos tayong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na hindi siya nagkulang sa atin upang paalalahanan tayo, upang pagdating ng takdang panahon, hindi na tayo sisigaw pa ng Panginoon, Panginoon, nakikinig naman ako sa iyong banal na salita, ngunit hindi natin ito isinasabuhay. Paano tayo maliligtas dito sa mundong ito? Kaya nga mga kapatid, bigyan natin ng panahon at oras ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Maaaring ang bawat isa sa inyo ay may mga banal na salita o aklat ng ating Panginoong Diyos, Biblia, sa bawat pamamahay. Huwag nating hayaan na mababaliwala ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit bigyan niyo ng pagkakataon na basahin ito. Pagbulay-bulayan ninyo ito, araw at gabi, upang pagpalain ka ni Lord Jesus Christ. At kung wala man tayong panahon na magbasa ng ating Biblia, nariyan po ang ating YouTube channel. Libre po ito. Bukas po ito para sa lahat sa mga nagnanais na maligtas dito sa mundong ito. YouTube channel po natin, Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, at Church Ruach na Facebook. Upang kahit wala man tayong panahon na magbasa ng Biblia, kahit na makinig at manood lamang tayo sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Libre po ito, mga kapatid, hindi po kami humihingi ng anumang donasyon o anumang tulong. Sapagkat ang ibinibigay ni Lord Jesus Christ sa atin, ang kaligtasan, ay libre po ito sa lahat. Kaya mapalad po ang lahat ng nakikinig sa oras na to. Pagpalain ito ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Huwag nating hahayaan na mabura sa puso at isipan natin ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga pangako. Ngunit panghahawakan natin ito mga kapatid sapagkat nalalapit na ang kanyang pagbabalik dito sa mundong ito. Huwag nating hayaan na pangunahan tayo ng kaaway, na bulungan tayo ng mga masasamang gawa dito sa mundong ito. Kundi isabuhay natin ang bawat salita niya at kabutihan ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating gawin dito sa sanlibutan ito. Marapat dapat lamang na purihin natin ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Mga kapatid, sa lahat ng nakikinig ngayon, maaaring nagtaka kayo kung bakit Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ ang binigkas namin. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay ipinanganak sa Israel sa kapanahunan niya nung nagkatawang tao siya. At ang Israel, ang kanilang dialect is Hebrew. Kaya po, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya sa bansang pinili niya at minahal ay Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, lagi po tayong manalangin bawat oras, minuto sa ating mga buhay dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Marami po ngayon ang nauuna na sa mundong ito, ngunit ang katanungan po doon kung ito ba'y nakapagsisi na ng kanyang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng nakarinig ngayon, manumbalik na tayo sa ating Panginoong Diyos at manalangin ka
upang pagsisihan mo ang nagawa mong pagkakasala sa ating Panginoong Diyos, upang sa lahat ng mga ginagawa mo ay papatnubayan ka ni Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, sinabi nga niya sa pahayag na kung sino man ang hindi nasusulat ang pangalan sa buhay na aklat ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga pagsikapan ninyo mga kapatid na mapalapit kayo kay Lord Jesus Christ dahil napakaliwanag po ang kanyang binigkas sa salita niya sa Pahayag chapter 20 verse 15. At hindi nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay mapahamak sapagkat siya ang nagbigay buhay ng bawat isa sa atin. Kaya karapat dapat natin siyang purihin at pasalamatan. Kaya maraming salamat po, Cardona Public Market, sa lahat ng nakikinig ngayon. Patuloy lang po tayo na manawagan sa ating Panginoong Diyos, na magsisi tayo at manumbalik sa Kanya. Ipahayag din natin kung ano man ang mga narinig natin mula sa Kanyang banal na salita sa ating kapwa upang marami pang maligtas dito sa mundong ito. God bless po sa lahat. Ruwa kay Yeshu Shalom.